Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakaakit na maraming kaibigan, at ang matamis na pananalitay susuklian na magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pa't lalabas kang kahiya-hiya? Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya ay para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang sa mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Pupurihin kita, Poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Buksan mo ang Panginoon ko pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ang iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila,
ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Pakisabi nga po sa katabi, huwag matigas ang ulo. Dahil sa katigasan ng ating mga ulo, kung kaya't ang dami nating pinoproblema. Lalong-lalo na dyan, pagdating sa usapin ng mga mag-asawa, huwag matigas ang ulo. Sabihin nyo nga po, ako ay deboto. Ulit, ako ay deboto. Hindi sang-ayon sa diborsyo. Parang iba, tumahimik, no? Deboto ka ng Nazareno. At ang ating pong paninindigan ay kung ano ang pinaninindigan na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno. Malinaw na sinabi niya na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya deboto ka ng Nazareno, hindi ka dapat sang-ayon sa diborsyo, kaya ang pipiliin ninyo pagdating sa eleksyon ay yung mga taong hindi sang-ayon sa divorce. Ang pipiliin ninyo ay yung pro-life, yung pro-family. Hindi yung sisira sa buhay ng pamilya sa pamamagitan ng mga batas na ginagawa, lalong-lalo na iginigiit na dapat mayroong divorce sa Pilipinas kasi tayo na lamang ang naninindigan na walang divorce. Dahil kapag nagkaroon ng divorce, mas maraming pamilya ang mawawasak. Mas maraming mga anak, mga kabataan ang maguguluhan. Dahil kapag nagkaroon ng divorce, maghihiwalay ang kanilang mga magulang, ang kanyang nanay magpapatol sa iba, magkakaroon ng sariling pamilya, ang tatay papatol din sa iba, magkakaroon din ng anak, ang maiiwan. Nakukuha niyo po ba? Ay hindi lang basta yung, paano naman yung kaligayahan ko? Paano naman yung kalayaan namin? Ang tigas kasi ng ulo nyo. Nung una, sinasabihan kayo, huwag ka munang mag-aasawa. Nung simula, pinagbabawalan kayo ng inyong mga magulang. Mag-aral muna, huwag muna yung date na yan. Kaso ang inatupag ninyo ay kung paano gumawa ng bata. At dahil nabuntis, magsasama na. At dahil nabuntis, kailangan pakasalan yan. Nung ipinakasal na, ngayon gusto naman maghiwalay. O di ba ang tigas ng ulo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Ay, buhay, no? Sige nga, tingnan nga natin. Pag-aralan, kasi malinaw naman po yung binigay sa atin ng Poong Nazareno tungkol sa stand ng simbahan. Siyempre, ang simbahan, kung ano ang sinasabi ni Jesus. Kasi ito ay tinatawag nating batas ng Diyos, divine law. At walang sino man sabi, no? Walang sino man tao ang dapat magbago niyan. Pero dahil maraming matitigas ang ulo, kaya nagkakaroon tayo ng ganitong mga usapin o nagkakaroon ng ganitong mga batas. Pero babalik at babalik tayo, ano ang sinabi ng Diyos. Okay,
Given, nandiyan dyan na yan. Pero bakit ba gustong-gusto ng iba na magkaroon ng divorce? Kasi gusto nila maging legal ang kanilang pagsasama. Dahil kapag ang isang tao nagpakasal na, taas nga ang kamay dito ng mga kasal, ang daming hindi kasal. Kung hindi pa kayo kasal, taas nga ang kamay ng mga hindi pa kasal. Nahiya na. Kung hindi pa kayo kasal, maghiwalay na kayo ngayon din. Madali. Wala kayong poproblemahin. Maghiwalay na lang kayo kasi hindi kayo kasal. Huwag kayong mag-pro-divorce kung kayo mismo hindi kasal. Ito ay usapin para sa mga ikinasal. Kasi ang reality, real talk tayo dito kahit 10 na ang anak ninyo, hanggat hindi kayo nagpapakasal, hindi kayo mag-asawa. Babae, hindi mo pwedeng sabihing, asawa ako niyan. Saan ang katibayan? Isa ka lang sa mga babae ng lalaking yan. Yun ang katotohanan. Ano ang status mo sa buhay? Kaya ikaw, hindi mo asawa, pero ipinagluluto mo, ipinaglalaba mo, inaayos mo ang gamit. Ano ang tawag dyan? Katulong. Real talk lang tayo, Kasi lagi naman, inaanyayahan na nga kayo. Gusto nyo ba talagang magsama? Punta kayo dito. Kakasal kayo, libre pa. Kaya lang, lagi nyo sinasabi ay, wala pa pong pera, mag-iipon pa po. Ubos na ang buhok mo, ubos na ang ngipin mo, wala pang naipon. Hanggang ngayon, hindi kayo mag-asawa. Pero deboto ng Nazareno. Hanggang kailan ka magmamatigas? Ngayon, tingnan natin. Kanina pinagninilangin ko, bakit ba ang mga lalaki gustong makipaghiwalay sa kanilang asawa? Paano ba nagsisimula? Kasi ang mga lalaki, kaya alam nyo, binabalikan ko, pag kinakasal, di ba pag kinakasal, mayroon tayong ritual na ibibigay ng lalaki. Matapos yung singsing, yung manunumpa ng katapatan, pagkatapos ibibigay yung aras, di ba yung aras? Sa sinasabi niya, ipinagkakaloob ko sa iyo ito at nangangakong hindi kita pababayaan, maging ang ating mga magiging mga anak. Yung pera, pangkabuhayan, kasi lalaki dapat yung nagtataguyod ng kanilang kabuhayan. Ibibigay yan doon sa babae at sasabihin ng babae, nangangako akong iyong magiging katuwang. Siya yung magbabudget. Yung mga lalaki na may sariling ATM, yung mga lalaking merong sariling pera, mag-ingat-ingat kayo. Yan ang madalas at malakas ang loob kumerengking. Nakukuha niyo ba? Diba, paano magloloko ang lalaki? Wala siyang pera, nasa misis. Kaya pagkatapos ng trabaho, uwi na. Hindi na yan magbi-beer house. Hindi na yan magbibisyo kasi wala siya noon. Pero kapag ang lalaki, o kaya kayo kasunduan mo, pera ko, pera mo, bahala tayo dyan, doon kayo nasisira. Tama po ba? Kaya pinagkakatiwala, lalaki, handa ka bang ibigay ang iyong kabuhayan, ang iyong ATM, ang iyong savings? Kasi, bakit? Para malayo ka sa tukso. Kasi kapag may pera ang lalaki, pwedeng siya ang lumapit sa ibang babae o yung mga babae ang lalapit sa kanya. At dahil natukso na, nabuntis na, kailangan din panagutan, eto na, maghiwalay na tayo.
Kaya dapat may divorce. Kaya lang naman gusto kasi masama ang loob. Yun ang nag-uudyok. Masama ang loob, niloko ako. Kaya dapat may divorce. Kung sakasakali din, hindi kayo okay, yung mga mag-asawa. Kasi unang-una, lumapit ka sa Nazareno, humingi ka ng tulong, humingi ka ng lakas ng loob, na makaya mo ang pagsubok na ito ng inyong buhay mag-asawa. Pero kung sakasakali, hindi na natin napigilan, nagloko na, wag kang papayag na magkaroon ng kasulatan. Maging mas praktikal ka. Ikaw pa rin dapat ang asawa niyan. Hindi natin sinasabing magsama kayo. Pwede kayong hiwalay, pero kayo pa rin ang mag-asawa. Ikaw pa rin ang may lakas ng loob na sasabing, ako ang legal na asawa. At ang sino mang kinakasama ng asawa ko habang buhay yan na, anong tawag sa kanya? Bakit mo isusuko? Hindi ko sinasabing pilitin ninyo na magsama, ha? Pero yung usapin na, sige lang, maghiwalay kayo. Kung masyado ka nang nasasaktan, nagbubugbugan na kayo, naapektuhan na yung mga bata, natotroma na, maghiwalay kayo. Pero hindi ibig sabihin magkakaroon kayo ng karapatang pumatol sa iba. Hindi ko alam, no? Kayo nga, i-correct nyo nga, bakit ba kayo papatol sa iba? Bakit kayo sasama sa iba? Di ba lahat naman nauuwi lang sa pakikipagtalik? Kung wala bang sex, mag-i-stay ka ba? Uy. Meron bang papatol sa iba na, ay gusto ko lang kasi may kasama? Maliban na lang kung may edad ka na, pareho na kayong may edad, wala na talaga. Pero mga bata-bata pa, sasama ka ba tapos walang sex? Anong gagawin natin? Tinutulugan na ako ng iba. Kasi hindi ba, Nazareno, tulungan mo ko. Kailangan mo din magdesisyon. Tandaan mo ha, sa mga mag-asawa, nanumpa ka. Dalawa kayo, may kanya-kanya kayong binigkas. Nanunumpa kayo sa harapan ng Diyos. Manatili dapat kayo. Kung sakaling yung isa sumira sa kanyang sumpa o panunumpa dahil tinukso siya, natukso siya, manatili kang tapat sa Diyos. Pagdating ng araw, kung sakasakali, kunin na yan ni Lord, ikaw pa rin ang tunay na asawa. Minsan po, merong nagpapa-advise na matagal na silang hiwalay, may kinakasama ng iba, namatay na, ngayon naghahabol yung babae. Kasi legality-wise, lahat ng ari-arian doon sa legal na asawa. Practical muna tayo dito, no? Huwag na muna tayo mga drama-drama ninyo sa buhay. Maging practical lang, maiiwasan natin yung ganyan. Para bang, huwag ka lang mabuhay sa pagiging bitter na masama ang loob mo kasi pinagpalit ka. Hayaan mo siya. Hayaan mo na sila. Pero ikaw, nananatili kang tapat sa Diyos. Ikaw ang asawa at hindi ka sumira sa iyong sumpa. Hindi ka sumira sa iyong pangako. Yun ang mahalaga. Pero siyempre, ipagdasal mo yung asawa mo, ipagdasal mo yung kalaguyo niya, na sana isang araw, matauhan sila bago mahuli ang lahat. Kasi ang kasalanan ng pangangalo niya o pakikiapid ay mortal na kasalanan. At kapag namatay ang isang tao na may kasalanan na hindi naihingi ng tawad, sa impyerno ang punta.
Dalawa lang naman ang pupuntahan, sa langit, impyerno. At sinabi kung nakapagsimba kayo kahapon, ang sino man maging sanhi ng pagkakasala ng iba, sa impyerno mapupunta. At sa impyerno, may uod na labas-pasok sa katawan at apoy na hindi namamatay-matay. Kaya kung sakasakali po, hindi natin inuhusgahan ang kung sino man dito, pero kung sakasakaling nakikisama ka sa hindi mo asawa, ngayon pa lang, magdasal ka ng mabuti, humingi ka ng tulong sa Nazareno na magawa mo kung ano ang tama, kung ano ang nararapat at mabuti. Dahil gusto ng Nazareno na lahat tayo ay mamuhay ng ayon sa kanyang Ama, ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Mga minamahal kong mga kabatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop, magdulot sa atin ng na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal Ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo, di aming inaalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin, Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo naman habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, layo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umasa. Poong Jesus Nazareno, paghimahin niyo po't nawa, pabayan ako. Ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na po Jesus Nazareno.
Panawagan, ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan na iyong tulong. Pinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahala nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating na Miyerkules, March 5 ay Ash Wednesday na. So paalala lang po sa lahat ng mga makikiisa sa gawaing ito ng paglalagay ng abo sa noo, observe fasting and abstinence. So fasting, bawas ng kain; abstinence, bawal ang karne tuwing Ash Wednesday at Good Friday. Huwag niyo pong kalimutan yan, ha? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng mga namimintong angkan para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ininto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatay na ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin.